kilalang manunulat at isang kolumnista. Ladies and gentlemen, please welcome Ronald Carvalho. Ladies and gentlemen, Ronald Carvalho, my good friend! The Korean Beauty, Ronald Carvalho. Direct Kwentuhan with Ronald Carvalho. Hello! Direct Kwentuhan here with Ronald Carvalho. Of course, nasa Laccent Hotel tayo ngayon, pero nandito ako ngayon sa pinaka-favorite spot ko sa buong hotel, ang Garden Cafe Buffet. Favorite ko talaga, even this venue na table ko talaga to pag nandito ako, itong Dome. Kasi napakasarap kumain sa Laccent, lalo na yung pag-churrasco dinner. Meron silang unlimited beer and sangria. At pag nag-dinner naman kayo pag weekend for 1,600 pesos, magdadagdag lang kayo ng 500, dalawa na kayong pwedeng kumain. Hindi ba? Saan kayo makakakita ng ganyang buffet? So, nakaka-happy talaga. Now, mas happy ako dahil meron akong special guest na katulad ko rin. Mahilig kaming kumain, mahilig kaming magkwento, super chika. Pero matagal kaming hindi nagkita nito ng aking isa sa mga favorite actresses ko sa Pilipinas. Na nakita ko kasi siya since childhood at nag-grow siya bilang mahusay na actress. At after a long time, ngayon lang kami maghaharap uli, kaya excited ako. Ladies and gentlemen, please welcome my favorite actress at personal friend, Miss Gladys Reyes! Hi, Ronald! Diyos Ang ko. ganda naman dito. Oo, ang tagal nating hindi nagkita. Yes! Baby ka pa noon. Charot. Kung hindi pa merong direct kwentuhan, Oh, hindi pa hi. tayo magkikita ulit. Oo, naalala talaga kita. Dapat kitang i-guess. Pero Kasi you know what? Oh. Suki din ako dito sa Laccent. Ah, Actually, bongga. nag-staycation kaming family dito. We Oh. always avail yung kanilang parang family suite. Mhm. And then, meron din sila ditong parang presidential Ah, suite. ah. And ang sarap ng pagkain, tama ka. Kasi Mhm. dito, always yung aming buffet breakfast. Correct. Yan. Dahil hindi naman tayo kakain sa hindi masarap. Of course, di ba? Ikaw pa. Oh. Eh di, nabasa na nila yan. Di ba? Si Kuya Ronald talaga sa totoo lang siya. Oo, tama. Diba? Buti naman. di ba? Yes. Hoy, kumusta ka na after a long time? Gusto ko lang i-share sa public, lalo yung mga now generation. Yes. Si Gladys po, Miss Gladys Reyes, naabutan ko siya when she was 9 years old. At ganun nakatagal ang aming friendship, ang aming pinagsamahan. Nasundan ko talaga ang karir niya. Now, isa na siya tinatawag na prima contrabida. Wow. Diba? Anong feeling na tinatawag ka ngayong prima contrabida? Parang Primera daw. Oh, Primera. yes. Oo. Well, nakakatuwa po. Siyempre, kasi hindi naman ako nag-ano nung title. Yes, Parang oh. bigla na lang may lumabas na gano'n. Tinatawag ko lang akong Primera kontrabida. Sa akin, siyempre, i-own mo na lang. Di ba? Yeah, Bilang, talaga naman nag-umpisa ako sa pagkukontrabida since Mara Clara. And wala akong regrets. Kasi ipagsiksikan ko ang sarili ko sa mga magpapasweet ka. Di ba? Una-una, hindi naman sweet ang mukha ko. Di ba? Talagang kahit di ako nagsasalita, akala nila matare, di ba? Correct. O di, isinabuhay ko na, I mean, sa mga karakter. Mm. Pero ang importante naman po sa totoong buhay, hindi tayo ganun. Correct. Pero nung bata ka na, nag-aartista ka na, iniisip mo talaga bang magiging kontrabida ka or doon ka lang dinala ng tadhana? Kung maalala mo, Tito, may pelikulang Muling Buksan ng Puso. Yes. With Vilma Santos, Miss Ate V, Vilma Santos, and Ikaw- Dindo Fernando. Oh, alam diba? ko. Ako yung anak nila doon. I was 9, tama Yes, ka, oo. years old. With Rose Ann Gonzalez. Bakit natatanda mo yung mga Oh. child star noon? Tapos, ang role ko na doon, maldita na ako doon. So, doon pa lang, parang, alam mo yun, parang biglang, parang may premonition na magiging kontrabida to paglaki. So, inown mo na nga. Parang diba? gano'n, opo. So, pero ako parang, ang sarap kasi, Oo, Kuya Ronald. tama, Maging, ayun na siya, di ba? Oo. Kita mo naman. Oh. Ang pula-pula ng watermelon shake. diba? Isa yan sa favorite ko yun na shake Oo, nila oo. dito. At pero noon, Kuya, parang yung sinasabi ko, ang pagiging kontrabida kasi, syempre, sa totoong buhay, di ba? Yung mga ginampanan ko kasi, wala naman siguro ganong kasamang tao talaga, di ba? Oo. Pero the may, point- may mabuting side Yes, pa rin, parang, diba? opo. Ibig sabihin, all of us talaga in real life, di ba? Oo. Ang mga tao naman may kontrabida side. Kaya hindi naman ibig sabihin na yung nagpapapatay ng tao. Correct. Pero meaning, halimbawa, hindi ka paapi, di ba? Halimbawa, kung may pakiramdam mo may umaapi sa mahal sa buhay, hindi ka papayag, di ba? Ganun ka ba in real life? Opo, parang mas kaya kong i-tolerate kung halimbawa ako, Mm-mm. yung medyo
sabihin mo ng, hindi naman inaapi or parang kung may sasabihin against me, or na parang kaya ko pang itolerate, okay lang, hindi ko papatulan. Sino na ang na-encounter mong pinakakontrabida sa buhay mo? Actually, hindi po tao para sa akin. Ang naging, siguro ang naging kontrabida sa buhay ko noon was, syempre, hindi naman kami pinanganak talaga na well-off ko, di ba? Na talagang, sabi nga, born with a golden spoon, hindi eh. So, pero napaka-blessed ko po na ang tatay ko napaka-hardworking. Ang tatay ko lahat ng trabaho pinasok up to the point na pati taxi driver. Meron pa siyang time nun na hold up siya. Probably that time, nasasabi mo isa sa pagsubok doon sa buhay namin, sa financial na aspeto. Kaya may hugot ka no? Yun ang pinaghuhugutan mo rin sa acting. Siguro po, parang yung, syempre, kahit anong mangyari, hindi ka na mapapayag na maghirap yung pamilya mo, di ba, or magugutom. Alam ko, very smooth yung relationship nyo ni Christopher, no? Well, to be exact po, 32 years Oo, diba? of togetherness. At may anak ka nang nagpe-perform na rin ngayon, si Yes Christopher. po, Oo. So, sa relationship niyo ni Christopher, ano na-encounter yung kontrabida sa inyong dalawa? Well, Means once in your life. siguro po, ang kontrabida noon sa aming pagsasama ay yung, syempre dahil bata kami nag-start po, di ba? Parang childhood sweethearts kami. And siguro parang there was a time po yung immaturity pa that time. Yan. Yung may pagka-possessive ako noon. So, si Christopher kasi, kabaliktaran ko, outgoing naman. So, taga Laguna po talaga yan, San Pedro, Laguna. Pero he came here in the Philippines when he was only 2 years old, galing France. Kasi sa Toulouse, France pinanganak yan, dahil ang father po niya talaga French. Kaya kami someru. Dahil hindi ako sanay, lalo na kung opposite sex yung mga kaibigan. So, yun nga, may time po noon na talagang nagsiselos ka o medyo hindi mo, parang hindi ka komportable na may ganung So, kaibigan. sa pagsiselos mo ba, nangyari na ikaw ang nanugod? Para yung mga role mo? Hindi. Parang, kachipan. Parang hindi ko type yun, yung manunugod. Hindi. Siyempre si Christopher inaaway ko, di ba? Parang, hindi ako mababa sa ganun level na, sugurin ko yung girl. Wait. Swerte ka, may asawa kang faithful. Pero let's face it, di ba, lalo ngayon sa news, ang dami-daming mga nasisirang relationship ng mag-asawa dahil may mga umeeksenang kabet. So, daigang teleserye. Yan nga. So, ikaw, anong masasabi mo sa mga gano'n? Yung kabit-kabit? Hindi ko po, kasi po ang hirap din na mag-comment about their situation. Kasi, syempre, wala naman tayo doon, di ba? Pag magkasama sila sa bahay, kung talaga nag-overlap ba, di ba, yung relationship. Pero sa akin po kasi, I've been saying this for years, Kuya Ronald, siguro nag-work sa amin, 3 P. Prayers, patience, and partnership. Dati noon, ayoko rin magpatalo. Talagang makikipag-sabayan ka. Pag galit siya, galit ka din. Pero over time, siguro ito na nga yung tinatawag na maturity, di ba, sa relationship. Natututo ka lang to choose your own battle, di ba? Hindi na, yung mga pwede naman palampasin, huwag na nating sabi nga ni Christopher po, kung ito namang issue na to, na pinagtatalunan natin yan, hindi naman ito ahantog sa paghihiwalayan pa natin. Sayang oras. Huwag na natin pagtalunan. Siguro sa loob ng kwarto, kung magtatatalak man ako, pero dun lang. Pero nasa sayo naman yun kung gusto mo ring pahalagahan yung inyong privacy. Alam mo, Gladys, may public notion na, alam mo na to, I'm sure na, sinasabi nila yung mga kontrabida raw. Sila yung mababait sa totoong buhay at yung pinagkukontrabidahan nila, yun yung totoong salbahe, yung mga bida-bida. Hindi naman. So ikaw, anong personal, base na rin sa experience mo? Sa akin po, I can only speak for myself na with Judy, halimbawa, siya yung kinokontrabidahan ko. Hindi naman. Siguro, kaya lang nila nasasabi yun na parang mas, sabi nila, parang mas mabait daw ako, ganyan. Mas mabait si Clara kaysa kay Mara. Hindi, siguro dahil mas madaldal lang ako. Saka mas people person siguro. Ikaw, as a person naman, ano yung kalokahan mo na hindi pa alam ng publiko? Actually, yung kalukahan ko talaga is, sabi nga nung isang co-star ko po sa bago namin teleserye, alam mo, hindi ka dapat kontrabida, dapat komedyante ka. So, in real life talaga, hindi po ako makatiis ng medyo parang seryoso, ganyan, yung parang kailangan laging seryoso yung usapan o kailangan formal. Hindi kasi hindi ako yun. So, gusto ko yung masaya, yung gusto ko yung nagtatawanan tayo, ganyan. Lalo na po kung kasama yung mga familiar faces and kaibigan. So siguro yun yung medyo kalokahan side ko na ako yung mahilig ako mag-videoke. Sana pala sa videoke tayo. Oo nga akala ko nga sa soundbox tayo ng accent. Pero syempre, mas merong deserving na nandun. Di ba? Pero
yun po, isa yun sa stress reliever ko. I sing, though not professionally. Pero, kuya, mabibilib ka, meron akong pelikula ngayon na musical. Oh, di ba? O, plug mo na. Yes, ito po yung The Heart of Music. Actually, first shooting day pa lang namin bukas. I mean, sa susunod na araw. At syempre, nahiya naman ako kay Miss Isay Alvarez at kay Mr. Robert Senya na mga kasama ko sa pelikula. Kaya naman kahit papano, nag-vocal, voice lessons naman po ako at nag-aaral ako ng piano lessons. Yun. So, kontrabida ka doon sa musical? Hindi! Ay! Yung kaya po The Heart of Music, ako daw yung heart ng music. Oo. So, pero ibang-iba rin po yung itsura ko doon. Kaya abangan niyo po yan. Musical first, full-length musical ko po. Ano ko lang po yan, dream ko lang yan. Nanonood kasi ako lately ng mga theater. So, musical play, ganyan. Sabi ko, sana one time o one day maging part ako niyan. But this time, full-length movie pa nilagay. Diba? So, I'm just so excited lang. Sa tagal mo na rin sa showbiz, lahat nakatrabaho mo na eh. Halos Lalo lahat yung, ngayon, mga kabataan naman ng kasama mo, di ba? Yes. Anong assessment mo sa mga bata, Ngayon- artista? Yes po. Ngayon po, I'm blessed also to work with this new generation of actors. Dito po sa aming show na Maka. Dito po yung sa GMA, another youth-oriented show. Nakakatuwa, Kuya Ronald, kasi they're very disciplined. Walang pasaway dito sa set ng mga batang ito na nakakatrabaho ko. At marespeto sila. So wala kang tinatarayan sa set? Ay, wala. Actually, yung mga batang nakasama ko so far, wala pang naging pasaway. Nagiging barkada ko after. Kasi may mga senior actors Yes, na nagsasabi na wala raw galang yung mga artista ngayon, hindi nagbibigay galang, hindi mo na-experience. So far, wala. Puro po sila, pupuntahan pa talaga ako dun sa standby area ko. Or kaya, pag nasa set, isa-isa silang, akala mo mga anak ko sila, yung parang nakapila pa sila na, hello po, Miss Gladys, hello po, ganyan. So, sobrang blessed naman po. So bilang kontrabida, na ikaw na nga yung primera ngayon, di ba? So anong tingin mo? Ikaw ang bagong Sherry Hill o bagong Belia Flores? And then, syempre po, nag-iisa yan si Tita Belia. I've worked with Tita Belia also. Isa sa napakabait din in real life, di ba? Napakalog din yan ni Tita Belia. And with Miss Sherry naman, naka-work ko rin si Miss Sherry, pero hindi sa isang pelikula. Parang pictorial po yon na mga kontrabidas before no, in a magazine. Napakabait din and syempre ang sosyal, di ba? Parang a woman of few words, minsan si Miss Sherry. Nag-iisa lang sila pareho eh. Siguro po, I would like to be known as yung, kasi kanya-kanya naman kami style, di ba? Correct. And of course, I have high respect for them dahil iba yung tatak nila dito sa industriya. Ano pa mga nilulook forward mo sa karir mo? Actually, from today. Gusto mo malaman yung prayers ko, Kuya Ronald, sige. yung about my career. I'm praying for an international project. Yes. Halimbawa po, sabi ko nga, pag nanalangin ako sa Panginoon, sabi ko, Ama, alam ko po, walang imposible sa inyo. So, sana po, mabigyan ako ng pagkakataon maging parte ng isang proyekto na mapapanood sa iba't ibang parte ng mundo. Di ba? It could be, malay natin, Hollywood, or, di ba, or K-drama, bilang fan ako ng mga K-drama series. So, gusto kong bigyan ng karangalan, syempre, yung bansa natin, and yung mapansin ka at mabigyan ka ng talagang markadong papel dun po sa proyekto na yon. I know, suntok sa buwan. Sabi ko noon siguro, parang imposible na makakuha ulit ng award after. Pero, when I work with Direk Brillante po sa APAG, di ba? An MMFF, summer MMFF entry, and I won the Best Actress. Sabi ko, wow, pwede mo pala. So, sabi ko, marami pang mga gusto ko pang gawin actually. Kaya, yan. So, between teleserye and film, as of now, ano mas gusto mong gawin? Napaka-komportable ko po kasi sa teleserye. Kaya, though may mga narinig ako artistang iba na actually, mas nahihirapan sila doon sa teleserye. Kasi, di ba, pag teleserye, kailangan, pag nabasa mo yung script, ay iiyak ka dito. Kailangan, hindi pwede yung matagal eh, di ba? Kailangan, iiyak ka na, kailangan patulo ka na ng luha agad, ganyan. So, mabilisan ang dating. So, being a kontrabida, nangangarap ka pa rin talagang maging malaking bida star? Gusto ko pong gumawa ng isang bida-kontrabida role. Na Ano to? na malagan girl. Ganon. Yung parang may something like revenge, ganyan. Though I also have heart dun sa mga ano natin, people with special condition. Because my youngest sibling, akin po nag-iisang kapatid na lalaki, has autism. So first hand, nakikita ko siya kung paano mula paggising sa umaga hanggang sa pagtulog. Yung mga mannerisms, yung mga galaw po niya, pagsasalita,
lahat yun nakikita ko firsthand. Ito yung totoong taong may autismo. At gusto ko sana, kung eventually magkaroon ng pagkakataon, gusto kong gumanap bilang a person with a special condition, probably with autism. Sabi nila ang yaman-yaman na raw ni Gladys Reyes with Christopher, kaya ang dami ng negosyo. Hindi naman po. Hindi po. Siguro po nakakatuwa lang na ang sipag din kasi ng asawa ko. Tsaka di ba po, hindi niya pinilit talaga kasi hindi talaga ito yung mundo niya, yung show business. Though, syempre nagkakilala kami sa Mara Clara. Hanggang ngayon naman po, pumipili na lang siya ng mga proyekto na sa tingin niya worth it na pag-aksayahan ng panahon at ng oras. Dahil very hands-on po siya sa aming restaurant na That's Diner. So ito po ay located along Santa Lucia Drive in Cainta. And ito kumbaga, ang utak talaga nito, si Christopher, of course. Ako naman po, I help him pagdating naman sa marketing. No? Siyempre, pag nandun, parang meet and greet, di ba, sa mga customers. And na-enjoy ko naman po. Sabi ko nga, Kuya Ronald, siguro, alay ko iniisip, kapag halimbawa, di ba, may magpapapicture. May gustong magpapicture, halimbawa, yung mga table. Nilalagay ko rin kasi lagi yung sarili ko po sa kanila. Lahat naman tayo may hinahangaan tayo, di ba? Whether local or international celebrities or personalities. Siyempre, pag nakita ko yung hinahangaan ko na yun, di ba, yung gustong-gusto ko na yun, gusto ko samantalahin yung pagkakataon na yun, magpapapicture na ako. Baka nga magpa-video greet pa ako, di ba? Kaya po ako, pagdating doon, hindi ako madamot sa ganyan. Mahaba ang patience ko po sa ganyan. Kasi naiintindihan ko sila eh. Kasi gusto ko ganun din ako. Pag nakita ko yung hinahangaan kong celebrity man yun o personality, sana maging welcoming. So, paano hinihiwalay ni Gladys Reyes ang personal niyang buhay sa buhay showbiz? Let's say, paano ka kumakawala? Oo. Lalo kung may role na kontrabida talaga, Opo. paano ka bumabalik sa realidad? Sabi nila mahirap daw gawin eh. Nahirapan ka ba? Sa akin, kuya, siguro hindi ko alam kung dahil bata pa ako na nagsimula ako, kaya para akong switch ng ilaw. So minsan nga, nagpa 5, 4, 3, 2, ganyan, kasi mag-a-action na. Nakikipagdaldalan ba ako doon sa co-star ko? Pag action, biglang mananampal ka pala, galit ka pala, or kailangan mo umiyak sa eksena, pagkat, tawanan. So, kailangan maging Gladys ako, off-cam, tapos pag action, tsaka lang ako papasok sa character. Parang kaya ko po yung gano'n, mas okay mas komportable po ako sa gano'n. At present time, as Gladys Reyes, sinong talagang hinahangaan mong aktres sa Pilipinas? At sinong na-encounter mo na without mentioning name? Of course, hindi mo naman ba? Yung encounter na ayaw mo tong actress na to. Parang wala pa naman ako. Pero yung hinahangaan ko po, ever since, Kuya Ronald, kasi, syempre, imagine mo, ang nanay ko rin kasi Vilman yan, ever since. Tapos, si Ate V din ang unang-una kong nakasama. Of course, I've worked with the superstar, Miss Nora Honor. Okay din, kasi si Ate Guy, akala ko parang, alam mo yun, yung formal at masyadong hindi mo makakausap. Pero mahihain lang pala siya So kaya hindi siya masyadong ganun kadaldal. Pero tawang-tawa siya sa akin, yung ganun. So of course, Inay Maria also, lalo na gusto ko siya dun sa mga, di ba, yung mga minsan lang kita iibigin na movies niya. Confrontation, gusto ko si Inay. Kasi talagang parang nandun ka, madadala ka talaga sa mga eksena. Hanggang ngayon po, nandun yung mataas na paghanga at respeto ko po sa kanila. Now, with the younger generation, kuya, kung ako naman tatanungin mo, actually, napakahusay din naman talaga nila Catherine Bernardo, di ba? Yung mga bagong henerasyon ng kabataan ngayon. At ang dami pong magagaling naman din. Okay. Yung hindi magaling, ang gusto ko malaman. Hindi ko kasi Teka, nakatrabaho ko po, wala pa akong naman na parang, ano ba yan? Yung parang napaganon ka. Ano ba? Sino ba? Parang ikaw yun eh. Parang ikaw yung nakanood. Parang ikaw may experience, ikaw makanood nun eh. Pero so far naman, awa ng Diyos, wala pa po ako nakatrabaho na parang, ba yan? Yung parang gano'n. At least, maswerte ka talaga sa iyong career. Ang swerte ko po, blessed talaga. Gaano katagal pa yung nilulook forward mo? Sa tingin mo, ang showbiz career mo? Ako po, hanggang tumanda ka na? Ako po, hanggat merong makabuluhan at markadong papel na ino-offer po sa akin, ay gagawin ko yan. Kasi, alam niyo po, yung sa akin naman, hindi ko naman na pinangarap yung magbida ka, di ba? Sa bawat proyekto. Basta sa akin po yung alam kong magkakaroon ng malakas na impact, yung gagawin kong karakter. Sabi nga po, di ba, hindi nga yan sa haba o iksi ng role, di ba? Minsan nga, like
nung nanalo po ako ng Orian, Best Supporting Actress for Orian, yun yung magkakabaong. Diba? Kaya, yun yung kay Allen Dizon, Jason Polak-Suman ng director. Actually, I wasn't expecting it, kuya, kasi sa totoo lang, mabibilang mo lang sa daliri mo yung eksena ko doon, wala pang nga 10 baka 5 lang. Pero yun ang napansin nila ng mga manunuri. Sabi ko, so hindi pala sa haba, di ba, o iksi ng role, kung ano yung naging impact sa kanila. So yun din ang malaking kaibahan mo sa ibang kontrabida kasi ikaw gawad Urian Award. Di ba? Awa naman po ng Diyos. Opo. Tapos ngayon may anak ka na nag-aartista din, singer naman siya. Pero nasa music industry naman po si Christoph. Christoph, nakita ko nga. Opo, Christoph is 19. Actually, kami, Kuya Ronald, support lang kami kung anong gusto niya. Walang pressure at all na Nagmana sa'yo, di ba? Ikaw nga, yung durability mo sa showbiz, ang tagal-tagal na, di ba? yung confidence. Anong may advice mo sa lahat ng artista para tumagal silang katulad mo sa showbiz? Wow. Unang-una po, dapat gusto talaga nila yung ginagawa nila. I think yung sa akin, hindi lang po to work, hindi lang dahil kumikita tayo dito, pero it's more of passion. Little Miss Philippines pa lang, na sumali ako, Kuya Ronald. Ang laro ko nun, nire-record ko yung boses ko ng iba-ibang boses. Nagdadrama ako, nagro-role-playing ako. Imagine, I was 6 or 7 years old, I was already doing that. Ibig sabihin, nandun talaga yung puso ko sa pag-arte, sa pagganap ng iba't ibang karakter. So, to be able to last in this industry, I think, dapat po talaga nandun yung gusto mo yung ginagawa mo. So in general, anong natutunan mo sa buhay na ito? Wow, yung sa akin po, hindi yung mga nagawa mong masasabi, akala mo mistakes, pero hindi. Yun yung mga, kumbaga, learning curve, di ba? Kasi matututo ka from your mistakes. At imposible na hindi ka magkakamali sa buhay na to, di ba, kuya? So, kailangan lang i-take mo yon as lesson, and at the same time, dapat natututo ka. Hindi yung you commit that same mistake, di ba? Thank you. Thank you po. Gladys, ang ganda ng chika natin. Oo nga. Sorry, ang daldal ko. Hindi, okay lang. Talagang hinahayaan lang kita talaga magsalita dahil magaganda ang mga kwento mo. Okay, friends, that's Direct Kwentuhan with Ronald Carballo. At isang malaking karangalan na nakasama ko ang primera kontrabida na great actress ng Pilipinas na si Miss Gladys Reyes. Marami pong salamat. Until next time, nandito kami sa L'accent Hotel. At Gladys, meron akong simple souvenir for you. Oo, ang souvenir ng Direct Kwentuhan. So, mag-cheers tayo. Cheers for the success of our vlogs and everyone. Direct Kwentuhan. I love it kasi mahilig ako mag-coffee. Oo, at pasasalamatan ko rin ang nagpo-provide ng aking shirt, outfit for the show. Ang Inspi Studio ni Dante Castillo. Maraming salamat. Till next time, till next week, Ronald Carballo po, Direct Kwentuhan. Laging kung ano lang yung totoo, walang etchingan, derechahan tayo.